Hello mga kapatid! Welcome na naman po sa isang bagong talakayan dito sa Taga-Sorry! Ako po si Kaborno at ako ang inyong Taga-Sorry! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin itong kutya ng nagpapakilalang friend daw, best friend daw ni Eliseo Soriano. O eto na, ipapakilala na natin yung dating kasamahan ni Eliseo Soriano. Kung ano masasabi niya, ito si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gab, hello sa'yo bro! Hello po, kapayapaan po ng Diyos ang parating sa atin. Kumusta po kayo mga kapatid? Ayan, pero bago muna natin simulan ang pagtalakay, ay magdasal muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, simulan na natin, Brother Gabriel, sa pagbibigay mo muna ng yung invitation mo sa ating mga kapatid kung saan mapapanood ang iyong programa sa YouTube at Facebook. Brother Gabriel? Yes po, ayan baka meron pa pong hindi nakasubscribe. Ayan, pwede po kayo mag-subscribe po sa Karunungang Katoliko YouTube channel ko po. Ayan, and then you can follow also Karunungang Katoliko TV doon naman po sa aking Facebook page. Okay, at kung may mga katanungan po kayo at mga gustong i-content natin sa ating programa, ay ipadala po yan sa ating email address na nakikita nyo sa screen at factbustersph@gmail.com, sa ating website. Nako, Brother Gabriel, dumadami po ngayon yung pumupunta sa ating website kasi marami yung nagtatanong via our website. Thank you po. Napapansin ko may mga nagtatanong na sa atin. Siguro yung natatanggap ko ngayon, mga 9 na tanong na. So medyo marami-rami na yan at tatalakayin natin yan sa susunod na mga episode. Yan So bisitahin po yan yung ating website, www.factbusterph.blogspot.com, o di naman kaya i-subscribe din ang ating YouTube channel na Alternate, The Beloved Catholic, at pwede din ipadala ang inyong tanong sa ating Facebook page, The Beloved Catholic. Ayan. Yan. Sige, so naalala mo ba, Brother Gabriel, yung kaibigan natin na panatiko ni Eliseo Soriano? Kasi Oo. Oo, kasi hindi naman siya miyembro ni Soriano, yung Hindi Members nga, Church oo of nga. God International. Iba yung kanyang Church of God, Brother Gabriel panoorin natin Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Hindi po ako kagrupo ng MCGI. Hindi po ako kagrupo ng MCGI. Ayun. So, hindi siya kagrupo ng MCGI, Brother Gabriel. So, meaning to say, ginagamit lang niya yung mga videos ni Soriano kasi hindi naman siya miyembro ng MCGI. Di ba? Ganun ang lumalabas, Brother Gabriel.
Opo. Ating teach, sumasampalataya lang siya sa aral ni Soriano but not dun sa MCGI per se. Ganun yung lalabas nun, Kaburnok, since na hindi naman siya member ng MCGI. At marami nang napupuna, Brother Gabriel, o marami nang nanonood sa kanyang YouTube channel na pinupuna siya dahil ginagamit nga niya yung mga videos ni Eli Soriano. Oo. Ayun. Katunayan, Brother Gabriel, meron tayong nakalap na isang comment dito mula sa channel niya to ito Mm. ipakita natin sa screen. Ito yung comment sa isa niyang video. Ayan baka sabihin nyo, sa aking video to galing. Hindi. Galing sa kanyang YouTube channel ito, mga kapatid. O basahin mo nga, kapatid na Gabriel, itong sinabing ito. Okay. Eto, Kaburnok, syempre, hindi ko malalaman kung sino yan kasi error na po ng YouTube yan, mga kapatid, pero may tunay siyang pangalan dyan. So, ayan, tawagin na lang natin siyang @user. Ayan. Sabi niya po, "Brother, matanong ko lang po, monetize itong content mo? Nakakalungkot lang isipin na may mga YouTuber na ginagamit ang mga video ni Brother Eli sa pangangaral at pinagkakakitaan dahil labag ito sa Biblia. Hindi dapat pinagkakakitaan ang aral ng Diyos." Ayan. So yan ang napupuna ng mga nanonood sa kanya, nagko-comment sa kanya, Brother Gabriel. O, di ba? So yan ang masaklap diyan, ano? At Mm. siyempre, tayo naman ay no comment na lang ako. Kasi kanyang channel yan, ayaw kong unahin yung mga scam, yung mga ano niya, yung mga scam niya diyan sa channel niya. Kasi Diyos na yung bahala sa kanya, di ba? Ganun nun, Brother Gabriel. Opo. Pero mag-comment lang ako ng kaunti, no? Pero hindi diyan kay Esel, wala tayong pakialam diyan. Doon sa comment nung isa, Kaburno, kasi 'di ba sabi niya, labag daw ika sa Biblia, no? Parang ang pinapalabas ng MCGI, sila pag hindi monetize. Alam nyo, Kaburnok, di totoo yan eh. I beg to disagree. Bibigyan ko kayo ng idea, mga kapatid. Ipagpalagay na natin na hindi monetize yung YouTube ng MCGI. But still, yung ibang platform, eto hindi sinasabi sa inyo to ng MCGI, monetize po. Monetize. Yung nagsisweldo po dun sa ibang platform nila, same din na nagpapasweldo ng YouTube. Nagpapasweldo sa YouTube. Yung po yung tinatawag natin Google AdSense. Kaburnok, mag-share lang ako ng screen. Ipakita natin to sa mga kapatid natin, para at least alam nila yung tinutukoy ko. Ayan mga kapatid, natignan nyo po itong screen na aking share kay Kaburnok. Yan po isa sa official website ng MCGI, yung Controversy Extraordinary. Tignan nyo naman po mga kapatid, tadtad po ng yan, ng mga advertisement. Ayan, lahat po yan ads by Google. Same din po ng advertisement ng sa YouTube. Google din po ang nagre-release nun. Google AdSense po ang nagpapasweldo. Ang dami po mga yan. Ang dami po mga kapatid. Puro yan mga tadtad ng mga advertisement. Open tayong isang nila. May advertisement na naman. Advertisement na naman po. Puro advertisement yan mga kapatid. So, dun sa sinasabi, okay na po, Kaburnok. Ay ipakita natin ulit yung comment nung double standard or hypocritong MCGI na hindi daw kinakalakal ang salita ng Diyos or pinagkakakitaan. Sinungaling ka din, parehas lang kayo ni SLTV. Wag ka pong magsalita diyan. Lalabas ipokrito ka din po kasi yung MCGI pinagkakakitaan din po, lalabas yung salita ng Diyos, no. Aral nila yan mga kapatid. Aral po ng MCGI yan, wag daw pagkakitaan yung salita ng Diyos. And yet sila din yung gumagawa nung aral nila na sila din yung lumalabag sa pangunahin dun sa kanilang aral. So mga kapatid, kung hindi na natin dapat pagkatiwalaan yung MCGI dahil double standard sila, ano pang dapat natin i-expect dyan kay SLTV? So yun lang po, Kaburnok. Oo, at in line sa sinabi mo, na ano pa ba yung i-expect natin kay SLTV? Yan ang sinabi mo para meron tayong yung ano tawag dito? Premise. Yan So, ngayon, Brother Gabriel, dahil yan na nga yung sinabi mo, merong nag-comment sa atin. Ano ba yung comment niya? Basahin natin, Yung sabi ni kapatid na Russell Amoyen. Pakibasa yung sabi niya, Brother Gabriel.
Sabi niya po dito, Kaburnok, bakit pa ninyo pinag-uusapan si SLTV kung sinabihan pa ninyo siya na mangmang? Ayan. O, sige, Kaburnok, mauna ka na. Oh, yan. Parang natatawa ka sa kanyang sinabi. Di ba? Sabi daw ni Russell, tayo daw yung nagsabi na mangmang si SLTV. Basahin natin yung comment, ha. Nag-comment ako dito, Basahin mo nga. Hindi kami nagsabi na mangmang siya. Siya ang nagsabi niyan. Yes. Siya nagsabi niyan eh. Oo, katunayan. Ito na lang. Ipatugtog na nga natin. Kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kaburnok. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ayan. So, hindi tayo nagsabi niyan. Di ba? Yung ginawa lang natin, kinopya lang natin yung sinabi niya. Kasi nga, yun ang sinabi niya. Siya mismo aminado. Di ba ganun lang yun, Brother Gabriel? Opo. At kung pag-uusapan man natin si Esel, hindi dahil sa mangmang lang siya, Kaburnok, ano? Pinag-uusapan natin si Esel dahil sinisiraan niya yung Iglesia Katolika, mangmang nga siya. Di ba? Hindi ba siya nahihiya nun? Ganun yun po yung punto namin dito, kapatid na Russell Ayomin. So kung kampi ka sa kanya, nakakahiya naman kung makakampi ka sa mangmang. Di ba? Oo, at baka kung kakampihan mo yung mangmang, baka masabihan ka ni Soriano. Ano bang sabi ni Soriano? Panoorin na. Truth, kapatid. Unang-una, ang isang standard of truth is reality. Tapos science. Standard of truth yan Logic. Standard of truth yan Di ba? Baka ang ending, wala kang logic, wala kang standard of truth. Anong tatawagin sa'yo? Di standard of lies. Di ba ganun? Di ba? Yan ang tawag dyan. Naalala ko tuloy, umiiyak dyan si SLTV na sinabihan siyang standard of lies. Alam nyo, ang masakit mga kaibigan, ako po'y nalulungkot at tayo po'y sinasabihan ng standard of lie. Ayon po sa programa ni Kaburnok, mga kaibigan, sobrang pinepersonal po tayo ni Kaburnok. Si Soriano yung nagsabi doon, Brother Gabriel, na kung wala kang logic, syempre, standard of lies. Kasi nga, kung may logic, standard of truth. Diba ganun lang naman yun, Brother Gabriel? Yes, pag illogical, standard of lie. Oo, ganun yun. Ngayon, Brother Gabriel, dahil yan ang tinatalakay natin, meron tayong sasagutin na isang video ni SLTV. Dati siyang nangaral ng grabing pangangaral ito, yung kanyang sinasabi. Panoorin na nga natin ito, Brother Gabriel. Sige nga. At hindi po sila humingi ng dasal sa mga banal tulad nila Jacob. Wala saan nyo kinuha yan? Mga kaibigan, yan ang tanong. Humihingi kayo ng dasal. Itinuro ba yan ng mga apostol? Saan, mga kaibigan? Meron bang itinuro ng mga apostol na kailangan tayong humingi ng dasal? Na parang ito ay representasyon? Wala mga kaibigan, no? Yan So, pati yung mga apostol, pati si Jacob na damay, Brother Gabriel. Wala naman daw tinutuloy mga na hihingi ka ng dasal. Ibig sabihin, intercession. Kasi hihingi ng dasal. Yan ang tinutukoy niya. Diba? Saan daw ba mababasa sa Biblia na ikaw, pwede kang humingi ng dasal? Yan ang ating tatalakayin ngayon, kapatid na Gabriel. Pero bago mo natin himay-himayin yan, reaction mo muna doon sa kaniyang sinabi, Brother Gabriel. Okay, so I can safely conclude na against siya doon, Kaburnok, no? Kung ganun pala, SLTV, yung ginawa ni Soriano noon, nung sa pasalamat, sabi niya kasi dun sa isang kapatid, kasi may nangyari kasing consultation, which is hindi na ginagawa ngayon ng MCGI. Kaburnok, ganito yung context.
So merong isang babae, binigay na niya yung kanyang asawa, nagpaubaya na siya. Yung lalaki niyang asawa, ipinaubaya niya na sa ibang babae kasi nangabit yung asawa niyang lalaki eh, no? Ang sabi nung babae, sige, ipagpapaubaya niya na daw yung asawa niyang lalaki kasi yung lalaki na asawa niya, may bago ng asawa na bata. Sabi nung babae, matanda naman na daw siya, tapos yung mga anak niya, may edad na din, papaubaya niya na. Natuwa si Soriano nun kasi binigay nung asawa na babae, yung kanyang asawang lalaki doon sa kanyang kabit na mayroong asawa na bata. O de, ganun ang nangyari. Natuwa si Soriano. Sabi niya, o sige kapatid, dahil dyan, ipagdadasal kita. Nung sinabi ni Soriano yon, palakpakan yung buong kapatiran, including ako. So, kung iaano natin yung kay SLTV, mali yung ginawa ni Soriano. Kasi nag-act as representation si Soriano dun eh. Kasi yun yung sabi ni SLTV, di ba yung representation? Ano ba si Soriano? Siya ang representative ng mga ngaral ng Diyos, yung mga ngaral na si Kristo dito sa lupa noong mga panahon na yun eh. Oh. Buhay pa si Soriano. Ngayon, baka sabihin ni Esel, patay na si o bawal na. Nangaral ngayon si Daniel Rason. No? Patay na si Soriano noon. Sabi niya sa pasalamat, si Brad Eli daw sumisigaw daw doon sa likod ng dambana. Ipinagdadasal daw sila, sinisigaw daw na nakikiusap daw siya sa Diyos na ingatan yung kapatiran. So, doon sa pagkakataon na yon, doon sa aral ni Daniel Rason na yon, nag-act as representative na naman si Soriano on behalf doon sa MCGI yung inakay niya. O lalabas, mali na naman yung ginawa ni Soriano. Mali din yung itinuro ni Daniel Rason. O saan tayo lulugar ngayon sa aral ni SLTV? Di ba ka-ipokritohan na naman yan? Yan ang epekto, Kaborno, kapag halimbawa masyado kang naka-stick sa aral ni Soriano, pero hindi mo buong-buo na mapaniwalaan or may cherry pick ka lang na aral ni Soriano. Yan ang dahilan bakit di mapaanib yan sa MCGI, Kaborno eh. Ayaw lang umamin. Akala ko yung dahilan dahil sa pera. Kasi kung pupunta ka sa kay Soriano, aabuloy si SLTV sa loob. Ay, pwede. Pero ito ang ngayon. Yes, Kaborno. Pero ito yung pinaka number 1 na mangyayari. Buburahin niya yung channel niya pag umanib siya sa MCGI. Bawal yan eh. Bawal Yun sa lang. yan. Oo, correct yan. O ngayon, dahil tinalakay na natin, sasagutin natin si SLTV. Sige. O, di ba? O, sige. Basahin muna natin, Brother Gabriel. Itong kay Abraham, kasi yung sinasabing intercession, mula noon, ginagawa na yan, Brother Gabriel, ng mga tao ng Diyos. No, the people of God used to intercede. Basahin nga natin yung Genesis 20, ang talata ay 7. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ngayon nga'y isauli mo ang asawa ng lalaking ito sapagkat siya'y propeta at ikaw ay ipinanalangin niya at mabubuhay ka. At kung di mo siya isauli ay talastasin mong walang pagsalang mamamatay ka, ikaw at ang lahat ng iyo. Ayan, so napakaliwanag, At ikaw ay ipananalangin niya. Ayun, di ba? So, klarong-klaro yan. So, it's a form of intercession, kapatid na Gabriel. Isa pang talata, Basahin natin yung tagpo naman sa kay Job dito sa 42:8 ng Job. Pakibasa ang sinasabi, kapatid na Gabriel. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job at ihandog ninyo sa ganang inyo ang pinakahandog na susunugin at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job sapagkat siya'y aking tatanggapin, baka kayo'y aking gawan ng ayon sa inyong kamangmangan sapagkat hindi kayo nangagsasalita tungkol sa akin na bagay na matuwid na gaya ng aking lingkod na si Job. Actually, itong talatang ito yung proof, Brother Gabriel, ng intercession of saints. Kasi tayo, halimbawa tayo, Brother Gabriel, hindi tayo matuwid. Di ba sabi ng Biblia, kapatid na Gabriel,
hindi pinakikinggan ng Diyos yung taong matuwid. Oo, Mm. di ba? Kung anong Mm. talata ba yun? Nakalimutan ko na. Merong talatang ganun na hindi pinakikinggan ng Diyos ang taong matuwid. So yung taong matuwid, halimbawa, meron kang ipagdadasal, so idadalangin ka nung taong matuwid sa Diyos. Yun yung mga santo, Brother Gabriel. At napapatunayan dyan sa 42:8, at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job. So ibig sabihin, kahit hindi ka pala matuwid, swail ka, kung merong matuwid na kakilala ka, pwede mong i-intercede. Siya yung magiging intercessor in behalf of you, Brother Gabriel. Ganon Pakikinggan siya yun. ng Diyos. Ayun. Oo. Kasi pakikinggan siya ng Diyos. Ikaw, hindi ka naman pakikinggan ng Diyos dahil hindi ka naman matuwid. Kagaya ni SLTV, hindi naman siya matuwid. So, ganon yun, kapatid na Sinungaling, Gabriel. no? Oo. Oo. So, biblical yan. Biblical talaga. O, diba? O, ngayon, isa pang talata. Doon naman kay Apostol Pablo, kasi sabi niya, kahit yung mga apostol, hindi daw itinuro yan. Paano si Apostol Pablo? Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 15:30 hanggang 32. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ngayoy ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Diyos patungkol sa akin, upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at ng aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal, upang sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan at ako'y makipamahinga sa inyo. O, di ba? Ang ganda ng sabi ni Apostol Pablo dito, Brother Gabriel. So, meaning to say, yung sinabihan ni Apostol Pablo, we will become intercessors, yung mga taga-Roma na kanyang audience dito sa kanyang sulat. So, napakaganda, no? Napakaganda yung power of intercession, Brother Gabriel. Katunayan, mababasa nga natin yan sa unang Timoteo, Kapitulo 2, ang talata ay 1. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. O, di ba? So, mamagitan. Na kung sa English, basahin natin sa King James Version. I exhort, therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Ayan. So, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Ngayon, baka sabihin naman ni SLTV, yung mga binasa mong talata, tungkol yun sa mga tao na nasa lupa. Buhay Intercession sa mga tao na buhay pa. Paano yung mga tao na patay na? Basahin natin ang Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 22 hanggang 24. Pakibasa ang sabi, kapatid na Gabriel. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Ayan, klarong-klaro, meron palang binabanggit dito na pamilya sa langit. Yun yung tinatawag na bayang Jerusalem, Brother Gabriel, na yung composition nun ay yung iglesia ng mga panganay. Sa ibang salin nga, meron ng salin na Iglesia Katolika. Di ko sasabihin kung anong salin yun, secret pala yun. Pagkatapos, Okay. Brother Gabriel, yung merong mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Mga santo yun, Ayan, Brother Gabriel. no? Ngayon, Brother Gabriel, itong mga santo na ito na nasa langit, sila ba ay may hawak ng mga pananalangin, dalangin, or dasal
Basahin natin ang Apokalipsis, kapatid na Gabriel. Ang talata ay 5:8. Siguro yung para diretsahan na sa King James Version na. Pakibasa ng sabi. And when he had taken the book of the four beasts, and 24 elders fell down before the Lamb, and having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. Ayan, napakaliwanag. So meron palang hawak-hawak, Brother Gabriel, itong tinatawag na pananalangin ng mga banal or prayers of saints. Na yan ay kasama doon sa langit, sa bayang Jerusalem na nabanggit doon sa Hebreo 12:24 hanggang 26. Ayun. Kaso klarong-klaro yan, kapatid na Gabriel. Wala talagang duda. Katunayan, Brother Gabriel, basahin natin ang nakasulat dito sa Efeso, Kapitulo 6, 18 hanggang 20. Tignan muna natin si Apostol Pablo. Ano ang kanyang sabi? Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. At sa akin, upang kayo'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Na dahil dito ako'y isang sugong, natatanikalaan upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Diba napakaliwanag dito si Apostol Pablo, tayo, yung audience niya dito sa mga taga-Efeso, kapatid na Gabriel, gusto ni Apostol Pablo na ipagdasal siya. Diba? Oo. Pero before niya sinabi yon, kapatid na Gabriel, balikan natin yung verse 18. Napakaganda nung sabi doon, kapatid na Gabriel, merong daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Ayun. O, diba? Ang ganda nun. So, yan ang ibig nating sabihin, kapatid na Gabriel. O, yan ang gusto nating sabihin. Ngayon, si Apostol Pablo ba, hindi niya tayo ipagdadasal, kapatid na Gabriel? Tayo naman, baligtad, Si Apostol Pablo, sabi dito, dapat nating ipagdasal siya. Yung sabi dyan sinabi niya sa mga taga-Efeso. Tanong, Brother Gabriel, baligtaran. Tayo ba, kaya bang ipagdasal ni Apostol Pablo? Basahin natin ang 2 Tesalonica, Kapitulo 1, ang talata ay 11. Pakibasa, kapatid na Gabriel, ng sinasabi dyan. Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo upang kayo'y ariing karapat-dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo at ganaping may kapangyarihan ng bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya. Ayan. So, klarong-klaro, si Apostol Pablo, may kakayahan din palang ipagdasal tayo. Ganon yon, vice versa. Kaya nga, intercession. Ayun. The power of intercession, the power of representation na wala kay SLTV. Ayun. Amen. Kawawa naman, so, ganyan po kasaklap. Yung pahayag ni SLTV, katunayan, basahin natin ang 5:44 ng Mateo, kapatid ng Gabriel. Ano bang sabi ni ating Panginoong Jesucristo tungkol dito, kapatid na Gabriel? Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ayun, klarong-klaro. Idalangin daw natin ang sa atin nagsisiusig. Kaya nga, yung panawagan ni Kristo, gagawin talaga natin yan. Dapat ipagdasal natin si SLTV na sana malaman niya ang katotohanan kasi inuusig tayo ni SLTV, Brother Gabriel, naalala mo yun? Meron siya mga sinabi na grabe kay Cabornok, di ba? Huwag na nating i-play, baka mamaya ma-violation tayo. Yun nga eh. Yun nga eh. Oo, yan ang masaklap doon, di ba? Ay, kawawa naman. So, ganyan po mga kapatid. So, yung bintang ni SLTV, yung hamon ni SLTV,
Ano ba yung hamon niya? Balikan nga natin yung kanyang sabi. Panoorin natin ulit, mga kapatid. At hindi po sila humingi ng dasal sa mga banal tulad nila Jacob. Wala O mali ka, Efeso 6:18. O tuloy na. saan nyo kinuha yan? Mga kaibigan. O saan kinuha? O ang daming talata, Brother Gabriel, di ba? Ay nako naman. Oo, ay nako, tuloy natin. Yan ang tanong. Yan ang tanong, nasasagot na natin. Diba? Yun. Ay nako. Binutata siya ngayon ng sagot ni Nakaburnok at Brother Gabriel. O tuloy natin. Yun. Humihingi kayo ng dasal. Itinuro ba yan ng mga apostol? Saan? Mga kaibigan, meron bang itinuro ng mga apostol na kailangan tayong humingi ng dasal? Meron ba? Meron. Sinagot na natin. So, nako, walang Hindi lang nagawa. itinuro, ginagawa SLTV. nila yun, Kaburnok. Oo, ginagawa nila. Tandaan Mm. natin, Brother Gabriel, yung ginagawa nila, it's a form of tradition. Di ba? Yes. Brother Gabriel? Yes. So, Totoo yun. itinuro nila yan. Di ba? At ginagawa pa nako, nila. Kaya nga hindi ako nagtataka dahil, ulitin nga natin yung sabi niya noon, ano ba siya? Kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Diba? Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kaburnok. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Di ba? So, sabi niya, saan ba mababasa sa Biblia na humihingi daw ng dasal? Di ba? Pero ang dami na nating binasang talata. Dagdagan kaya natin, Brother Gabriel, para lalo ito mabutata. Basahin natin yung ikalawang Tesalonica 3:1. Basahin nga natin yan para lalo ito madiin sa kanyang kahingian. Sige. Ito po nakasulat. Tatapos-tapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman ng sa inyo. Di ba napakaliwanag, humingi, kapatid na Gabriel, si Apostol Pablo ng dasal sa mga taga-Tesalonica. Wala sa Biblia ba yung sinabi ni, yung sabi niya, saan ba sa Biblia? Di ba nabasa? Nabasa. Ayan, Brother Gabriel. Ay, na. Kawawa naman. Kawawa naman itong si SLTV, kapatid na Gabriel. Di ba? So, yan ang mahirap. Makapuntos lang. Brother Gabriel, bago muna natin tapusin ang programa, ikaw muna, baka may gusto kang idagdag at gusto pang sabihin, kapatid na Gabriel. Sa akin, ang madadagdag ko na lang, walang masama sa ginagawa natin. Kung tayo ipinapanalangin ng mga santo or nagre-request tayo na ipanalangin ng mga santo, kasi hindi lang yun dahil sa kahit ba hindi mabasa sa Biblia, totoo pa rin naman yun dahil unang-unang stand natin, hindi tayo Bible alone. Naniniwala tayo, merong mga katotohanan, may nireveal ang Diyos sa atin through tradition na ipinapanalangin tayo ng mga santo. Mas mainam na ipanalangin tayo ng mga santo kahit hindi si Jacob, kahit hindi mabasa sa Biblia na ipanalangin tayo ni Jacob, So hindi lang po natatapos dito sa lupa o dito sa mundong to ang paggawa ng mabuti ng mga namayapa nating santo. At hindi rin naman po natatapos dito sa mundong to yung paggawa din natin ng mabuti. Lagi pong pwedeng interchangeable yun. Makakagawa tayo ng mabuti sa mundong to at kahit wala na tayo sa mundong dito, kung tinanggap tayo ng Diyos sa kaharian niya, loobin nawa, maipapanalangin pa rin natin yung mga tao na nandito. Kasi gawang mabuti yun Yung mga kagaya ni SLTV, ayaw niya kasi ng mga gawang mabuti kagaya nung ipanalangin yung kapwa. Di ba? Puro atake kasi. So, ayan, yun na lang ay dadagdag ko.
Oh, yan ha. Maraming salamat kapatid na Gabriel sa pagsama mo Hmm. sa atin sa ating talakayan ngayong gabing ito. Anong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala, sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Capo. At kami ang inyong taga-suri. O, di ba, Brother Gabriel? Ito talagang si SLTV at allergic pala sa mga santo at sa mga intercession of saints, di ba, Brother Gabriel? Yun ang lalabas dun. O, sino kaya yung magdadasal para sa kanya? Siguro kasi ayaw niya na pagdasalan siya. Siguro walang santo na ipagdadasal siya. Ikawawa naman siya. Pag gano'n, di ba? Gano'n ang lalabas doon. Yes. O, di ba? Ay, naku, kawawa naman. O, sige na, Brother Gabriel. Bye po, mga kabat.